Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So welcome po ulit sa ating pag-aaral, kahit konting oras lang. So samahan niyo po muli ako sa araw na ito. At patuloy nating pag-usapan yung ating series na tungkol sa langit. Sino ba yung makakarating sa langit? Paano ba yung makarating sa langit? Meron ba talagang makakarating sa langit? So, ano ba ang langit? So, pag-usapan po natin at nasa episode 74 na tayo mga kapatid. Medyo mahaba-haba na rin. Last meeting pinag-usapan natin ang makakarating pala sa lahat sa harap ng trono ng Diyos ay yung mga nakadamit na puti at nakita natin na napakarami nila. Hindi kayang bilangin ni naman, sila ay mula sa bawat bansa, lahi at wika. So, napakasarap, pakinggan na ang dami-dami nila. So, malaki po yung pag-asa natin na tayo ay makasama doon at ang mahalaga may ideya tayo kung paano ba magdamit ng kulay puting kasuotan. So, nakita natin na sa dinabi-dabi na yon na nasa harap ng trono ng Diyos na sinabi sa atin ng banal na kasulatan, meron talagang makakarating sa buhay na walang hanggan. At ang nakakalungkot lang sa dami ng nasa harap ng trono ng Diyos, kapag hindi tayo kasama o kasali. So, ito po yung nakakalungkot. So, lahat naman po tayo nangangarap na makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya lamang wala tayong idea kung paano. Kaya nga sa munting video na ito, pinaalam natin kung yung mga bagay na meron tayong natutunan at mga bagay na alam din natin na nakasulat sa banal na kasulatan para ibahagi natin sa ating mga kapatid para magkaroon tayo po ng idea para makarating sa buhay na walang hanggan. So, patuloy nating pag-usapan ang ano ba yung sino ba yung mga karapat-dapat pumasok sa buhay na walang hanggan o makapasok sa langit na tinatawag o sa New Jerusalem. So, magandang makita rin natin para kung hindi pa natin ito nagagawa, ay magawa po natin at makita natin kung ano yung mga kailangan dapat nating gawin. So, yung mga karapat-dapat daw na makarating dito at para makapagbihis din tayo ng kulay puting kasuotan. So, ito yung dapat nangyayari sa atin. So, una, ang kailangan mangyari sa atin bilang mga gustong makarating sa buhay na walang hanggan, kailangan po tayong manampalataya sa ating Panginoon. Maliwanag po ang sinabi ng Panginoon sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakaganda po ang ini-o-offer ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa sino mang mananalig sa kanya. Kaya nga tayo, tinuturuan natin yung mga tao na manalig sa Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan po ng pagtuturo, natutulungan natin yung mga tao na magkaroon sila ng pananalig sa Diyos. Kaya nga kung hindi tayo mananalig sa Diyos, magiging problema natin ay yung future natin, yung inaasahan natin. Hindi natin inaasahan na hindi natin pala nagawa yung mga response natin sa Diyos nung nagligtas siya. So, para makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So, mahalaga yung pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga kung tayo po ay mananalig sa ating Panginoon at maniniwala, sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo mapapahamak at bagkus magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang pananampalataya tulad do'n sa previous video natin na pag-usapan natin doon kung gusto niyo pong balikan yung faith, anong klaseng faith ang dapat na ilaan natin dito sa buhay na walang hanggan, makikita po natin do'n. At ang pananalig na ito ay nakatuon sa ating Panginoon. Kasi marami po naman talagang taong nananampalataya sa Diyos. Kaya lang
hindi yung Diyos na magliligtas at nagbigay ng kaligtasan sa atin ang pinananaligan nila. Kung titingnan po natin, napakaraming religion at maraming religious group na kinikilala nila, meron silang kinikilalang Diyos, pero hindi itong Diyos na creator and Diyos na savior din. So dito sa John 3:16, maliwanag na sinasabi ng Panginoon, kailangan nating manampalataya sa Kanya. Yung Kanya roon ay yung anak na ibinigay sa sanlibutan. Kaya nga po tayo ay nananalig sa ating Panginoon kasi sa John 3:16, doon po tayo iniuutos ng Ama na manalig. Kaya nga doon, nung minsan tinanong po ang Panginoon ng mga ah, tagasunod niya kung ano yung dapat nilang gawin. So, tinugon sila ng ating Panginoon kung kanin dapat nananalig. Sabi po sa John chapter 6, sabi po rito, 28. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang maganap namin ang kalooban ng Diyos? Ang sabi sa verse 29, ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa isinugo niya, tugon ni Jesus. So, minsan nalilito po tayo sa John 3:16 ang hindi malinaw sa atin kung sino ba ang pananaligan o ang ama ba na nagbigay o yung anak na nagbigay. Pero para maligtas tayo dapat tuparin natin ang kalooban ng Diyos, yung ano kaya tinanong din ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa buhay na walang hanggan o makakarating sa buhay na walang hanggan o sa bahay ng aking Ama. Ang makakarating lang daw yung sumusunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga dito nung tinanong siya ng mga tagasunod niya, ano yung dapat naming gawin para matupad ang kalooban ng Diyos? Ang tugon ng Panginoon ay manalig tayo sa isinugo ng Ama. So, ang isinugo ng Ama ay walang iba kundi ang kanyang anak na ating Panginoon na siya nating pinananaligan bilang isang Diyos na tagapagligtas na nagkatawang tao sa atin. So kung titingnan natin, makikita rito, yung pananaligan natin, ah, bukod sa tinukoy ng Panginoon mismo na kung sino, sinabi rin ito ng Ama. Kaya nga sa John 3:16, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag na meron tayong gagawing pananampalataya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang isang requirements para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan ay pananampalataya at ang pananampalataya na yun ay sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, sa Diyos na may kapangyarihan magbigay ng buhay, sa Diyos din na tagapagligtas natin. Kasi kung ang pananaligan natin ay hindi makapagliligtas o wala siyang kapangyarihan magbigay sa atin ng buhay, so walang saysay yung ating pananampalataya. Kaya nga sa ibang mga religious group o yung mga religious founder, ang kinikilala nila yung mga founder nila at doon sila nananalig. Kaya nga maganda itong meron tayong banal na kasulatan kasi ang banal na kasulatan ang nagtuturo lang sa atin kung kanino at sino ang tunay na Diyos na dapat nating panaligan. Kaya nga kung tayo ay nalilito kung kanino ba tayo dapat manalig, sa Ama ba o sa Anak, so wag po tayong malito, wala pong problema kung manalig tayo sa Anak at manalig din tayo sa Ama. Pero kung gusto natin ng kaliwanagan, basahin po natin sa John 14:1. Ang sabi ng Panginoon dito, huwag kayong mabalisa o maglumihanan, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. So ito yung mga bagay na magpapaluwag sa ating kaisipan na hindi masamang manalig sa anak, hindi rin masamang manalig sa Ama. Kaya sabi ng anak, ito yung pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa isinugo niya. So meron pong mga tinatawag na
oneness, ang kanilang pananampalataya ay nasa Ama lang. Pero dito sa John 3:16 at sa John 6:27, 28, 29, ang tinukoy ng Panginoon na isinugo sa atin kung kanino dapat tayo din mananampalataya. So, mahalaga yung pananampalataya natin o pagbibigay natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon, pagbibigay natin na nagbibigay ng pag-asa sa hinaharap. So, ano pa yung kailangan nating gawin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So, itong mga ipinanganak muli o yung na-rebirth o nagkaroon uli ng kapanganakang muli o na born again ang tawag. Dati kasi ang born again nung hindi pa ako mananampalataya, akala ko ito ay isang religious group. So ang born again pala o yung pagkapanganak muli ay isang proseso ng Diyos para pagharian ka ng Panginoon. Kaya nga sa sino mang tao na hindi isisilang na muli o hindi siya hindi siya may panganganak muli, imposible po sa atin ang magkaroon ng ah, tatak na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga napag-usapan na natin minsan yung mga tinatakan, ito yung mga taong naka-receive ng paglilinis ng dugo ng ating Panginoon. Sa John chapter 3 verse 4 to 6, sabi rito, ito nung tinanong ni Nicodemo ang ating Panginoon kung paano ano yung dapat niyang gawin. Ang sabi rito sa verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ng muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, kung titingnan natin, mahalaga yung paghahari ng Diyos at ang kaharian ng Diyos, meron dito sa lupa at meron din sa langit. Ang paghahari ng Diyos ay, ibig sabihin ay pagpapasakop sa Kanya o pagpasok sa Kanyang kaharian. Kaya nga ang sabi rito ni Nicodemo, paano bang may panganganak na muli ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, sabi niya, maliban na ang tayo ipinanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kinakailangang ipanganak na muli. So, yung sinabing lahat ay kinakailangang ipanganak muli, mahalaga po yon. So, ibig sabihin, tayong lahat na ipinanganak sa laman, kailangan maipanganak po tayo sa espiritu. Kaya nga kung tayo po ay hindi marirebirth o hindi maisisilang muli, hindi po tayo paghaharian ng ating Panginoon. O kung titingnan natin, ang maghahari sa atin, walang iba kundi ang Diablo. Kaya mahalaga po yung alam natin yung mga nakasulat para malaman natin para kung paano tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi ni Nicodemo, paano ba may panganganak na muli ang isang matanda na? So binigyan ng paliwanag ng Panginoon ito, hindi ka papasok sa sinapupunan ng iyong ina. Ang dapat mangyari sa iyo ay ipanganak sa tubig. So, ibig sabihin, meron pong elemento na pwede nating gamitin kung saan para maisilang ka sa espiritu. At ito po yung ginagawa nating bautismo. Kaya nga requirements po sa isang makakarating sa buhay na walang hanggan, ito yung mga nabautismuhan. At alam natin, yung mga nabautismuhan, ito po yung na-rebirth. O ito po yung binigyan ng tatak. Ito po yung ibinihis ang Panginoon. So ito po yung naglinis ng dugo ng Panginoon. So ito rin yung mga sinilang na muli. Kaya nga sa atin, ang pagsilang na muli ay isang proseso ng Diyos para pagharian po tayo. Kaya nga sabi rito, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ito po yung pagkapanganak natin sa flesh.
at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So kung titingnan natin, may dalawang klaseng espiritu tayo dito mababasa. Ang ipinanganak sa espiritu na capital letter E ay may espiritu na small letter e. So ibig sabihin, tayong mga bibigyan ng pagkakataong makapamuhay sa spiritual o sa capital letter E pinanganak sa espiritu ay mabubuhay ayon sa espiritu. O ibig sabihin, paghaharian tayo ng bagong espiritu. Kung ang espiritu ng laman natin ang nagbubulid sa atin sa kasalanan para tayo ay mapahamak at para tayo ay maparusahan. So, bibigyan naman tayo ng bagong espiritu upang tayo makapamuhay ayon sa kaliwanagan, ayon sa palatuntunan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo nabubuhay lamang ayon sa laman at merong spiritual na parte ng buhay natin na dapat tayo ay nare-revert. Kasi nga, ang ating espiritu, ang ating buhay ay namatay dahil sa kasalanan. At yung kasalanang umaalipin sa atin ang siyang magiging daan para tayo ay hindi makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan ma-renewed, kailangan natin may panganak na muli para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at para pagharian tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin yung makasalanan nating kalalagayan ay dapat maging, bagong nilalang sa harap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkapanganak na muli. Kaya nga meron pong tinatawag na born again Christian at, hindi po ito religious group, ito po ay isang proseso. Ito po yung mga taong nanalig sa ating Panginoon at sumunod sa iniuutos niya na ipanganak na muli sa Espiritu para pagharian. So, mahalaga itong statement na ito ng ating Panginoon. Kahit si Nicodemo nagtanong kasi. Si Nicodemo, isa siyang Pariseo, isa siyang tagapagturo ng kautusan. Dalubhasa siya sa pagtuturo ng kautusan. Kaya nga sa kanyang pangailangan spiritual, nagtanong din siya sa ating Panginoon kung ano yung dapat gawin. Kaya nga sabi ng Panginoon, maliban ang isang tao ay pinanganak na muli, hindi siya paghaharian ng ating Panginoon. So, hindi siya paghaharian ng Diyos. So, mahalaga na meron palang gano'ng proseso na maintindihan tayo. At kapag tayo po ay nag-aral ng salita ng Panginoon, makatitiyak tayo na makakasama niya tayo sa kanyang kaharian dahil pumayag tayo dito sa lupa na pagharian niya. Ang tao pong pinaghaharian ng Diyos, ito po yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang problema nga, sabi ko doon sa previous video natin, kapag hindi tayo nag-aral ng salita ng Diyos, hindi mo alam kung paano kanya paghaharian. At ito yung hindi na minsan pinagtutuunan ng pansin ng mga tao. Kasi nga ang tao po ay nasanay na doon sa mga naririnig nila 'pag may lamay, 'pag may namatay, nasa langit na si pare. So, tahimik na ang buhay niya para bang alam na alam natin kung papaano mangyayari sa kabilang buhay. Pero kung titingnan natin, ang Diyos po ay, may kapangyarihang, magligtas at may kapangyarihang magparusa. Ngayon ang parurusahan niya yung hindi sumunod sa ating Panginoon, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So, tandaan natin merong inire-required kaya nga 'pag pinag-usapan po ang salvation is conditional. Ang love po ng Diyos ay unconditional, pero yung salvation is conditional, eh. Meron pong kondisyon ang Diyos para ikaw ay makapasok sa buhay na walang hanggan at hindi po ito pinagdadamot ng ating Panginoon. Malaya po tayong, makakaalam kung ano po yung mga kondisyon na yun. Kaya nga sa pamamagitan ng maiksing video na ito na ginagawa natin weekly, so ang intention po natin ay maipaalam sa tao yung mga kalooban ng Diyos, yung dapat natutunan natin para tayo magtagumpay doon sa kabilang buhay. Hindi po ito katulad ng ginagawa ng iba na gusto nilang magkapera sa kanilang ginagawang video, hindi po ito. Ang hangad po natin ay mailahad natin yung salita ng Diyos
na posibleng magbigay ng ikaunawa sa ikatututo ng bawat nakikinig at, magkaroon sila ng katagumpayan doon sa buhay na walang hanggan. So, lahat po ng pinag-uusapan natin puwede niyo pong checkin sa inyong mga Biblia at puwede niyo pong basahin yung mga verse na pinag-usapan natin para makita naman natin na nakasulat nga pala do'n sa banal na kasulatan yung ating pinag-aaralan. Kaya nga mahalaga yung tayo po ay nananampalataya. Mahalaga po yung pananampalataya kasi 'pag hindi po tayo nanampalataya, hindi po tayo susunod sa gusto niya na maipanganak na muli tayo. Kaya nga mahirap maging, manghuhula, mahirap hulaan yung iyong destination sa kabilang buhay at, hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin o hindi, kung wala tayong pinagbabatayang banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, kahit maiksi lamang itong ginagawa natin kada, linggo, so pagtiyagaan po natin at, sikapin po natin na matuto rin po tayo. So, mahalaga po yung natututo. Alam niyo ba sabi ng Panginoon minsan, akala kasi ng mga tao, basta tayo makalalapit sa anak, para bang ang dali-daling ng proseso na makalapit tayo sa anak. At alam natin ang anak ang magbibigay ng buhay sa atin. At ang sabi nga hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga, sinabi ng Panginoon minsan doon sa John chapter 6, sabi, "Lalapit sa akin ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin." Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Panginoon 'yon? Ang nais ng Panginoon kasi yung Ama ang magbigay sa atin, sa ating Panginoon. Para bang ang Ama ang magbibigay sa atin sa Kanya. Hindi tayo basta makalalapit sa anak directly. So, dadaan tayo sa Ama muna. Kaya nga mahalaga itong ginagawa natin. Imaginin natin gusto natin sa langit na ang nagmay-ari ng langit ay ang Ama. And then, hindi natin masusunod yung kalooban niya. Kaya nga yung mga lalapit daw sa Kanya, ang sabi, ay hindi niya itataboy. At sa verse 40 nga, sabi niya, sapagkat ang kalooban ng aking Ama, lahat ng nakakita at nanalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. So, ibig sabihin, merong nakakita sa Panginoon literally, ito nung panahon na siya'y nabuhay, at meron din namang nanalig sa Kanya. So, sabi rito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa akin, manalig sa anak, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, wala tayong chance na makita siya, personally, kasi 2,000 years ago, umalis na siya, bumalik na siya sa langit. So, ang natitira na lang talaga sa atin, manalig. Pero ang maganda rito nga, yung sinabi niya na hindi tayo makalalapit sa anak basta-basta nang hindi tayo ibinibigay ng Ama sa Kanya. So, papaano ba tayo ibigay ng Ama sa Kanya? Kaya mahalaga po yung meron po tayong aralan, eh. Sa verse 44 ng John chapter 6, basahin po natin. Sabi, ganito po yung proseso ng paglapit sa anak. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, ganito pala ang paglapit sa ating Panginoon. Tuturuan daw tayo ng Ama muna. So, paano ba magturo ang Ama? So, ang Ama, tandaan natin, ang siyang nagbigay sa atin ng salita niya at
ang pagtuturo ng Ama ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, tandaan natin, ano man sabi rito, nasusulat sa aklat ng mga propeta. Paano ba nagsalita ang Diyos? Paano ba raw nagturo ang Diyos? So, ito'y nagmumula sa aklat ng mga propeta. Nasusulat yung mga instruction ng Diyos at yung mga kalooban ng Diyos para tayo ay makasunod sa Ama. So, isinulat ito ng Panginoon, ng mga propeta para sa atin. At kapag tayo ay natuto, matapos nating turuan at natuto, so ibig sabihin dun pa lang tayo makalalapit sa anak. So, yung paglapit sa anak mahalaga po yun, eh. At, tandaan natin, unang ginawa ng Diyos, ibinigay niya yung anak sa atin. So, ibig sabihin may tendency na tayong makalapit sa Kanya. Kasi kung hindi siya ibinigay sa sanlibutan ng ating Ama, ng Diyos Ama, wala tayong chance na makalapit sa anak. Ngayon, bumaba rito yung kanyang anak, so ibig sabihin may kasamang pagtuturo yung proseso ng paglapit at sa pagtuturo niya, dito tayo natututo. So, at ang intensyon ng Panginoon talaga, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang lalapit sa akin, sabi niya, ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo po, mga kapatid, sa ating ginagawang pag-aaral, tinuturuan natin ang tao na matuto at makapanalig sa anak. So, ang requirements po kasi talagang kailangan. Lahat ng pupuntahan mo, may mga requirements talaga. Lalo higit doon sa langit. So, kailangan nananampalataya tayo sa Panginoon, kailangan na ipanganak na muli, kailangan din natin ang ating pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Napag-usapan natin yan last meeting sa Revelation 20 verse 15. So, ito yung mga taong ang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. At yung pagtatala ay kasama rin po to sa binabanggit natin requirements. So, sa mga previous lesson natin, mapapansin natin doon, merong pananampalataya, merong repentance, merong confession, merong baptism. So ito po yung paraan para matala ang buhay ang pangalan natin sa aklat ng buhay. At yung another thing na makakarating sa buhay na walang hanggan, yung manatiling tapat hanggang wakas sa kanilang pananampalataya. Kaya malagay yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 verse 13. Ang sabi rito, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, mahalaga po yung pananatili, mga kapatid. Once na tayo tinawag ng Panginoon, tinawag tayo bilang isang mananampalataya. At kapag tayo naging mananampalataya, kabilang po tayo sa kanyang kawan, kabilang tayo sa kanyang iglesia, kabilang tayo sa kanyang mga tinubos. At ang mga tao po ay kapag tinubos na, dapat nananatili siya do'n sa kanyang pagkatubos. So, ibig sabihin, hindi po siya nagba-backslide, hindi po siya tumatalikod, hindi po siya humihinto. Dapat patuloy siyang maging tapat sa ating Panginoon. So, yung pagiging tapat natin at yung pananatili natin at pagiging tapat, 'pag sinabing pananatili, so hindi ka aalis do'n sa pagiging, mananampalataya natin. So, huwag mong tatalikuran. Ibig sabihin, kung tayo po ay maging mananampalataya, ang tawag po sa atin ay followers ni Christ. So, huwag po tayong, tumalikod. Huwag nating talikuran yung pananampalataya na yun. So, once na tayo po ay nabautismuhan, ito po yung lugar, panahon kung kailan natin tinanggap yung kanyang pagliligtas. At ang bilin ng Panginoon manatiling tapat hanggang wakas upang tayo ay maligtas. So, yung pananatili na yon, nung tinawag ka niya bilang isang makasalanan, ginawa ka niyang matuwid sa harap niya. So, manatili tayong matuwid. So, siguro maganda rin pag-usapan natin yung backsliding sa susunod na extra natin yung isang lesson na yun. So, meron pong tumatalikod kasi, meron pong hindi nananatili, meron pong hindi nakakapagpatuloy,
meron pong bumabalik sa dati nilang kalalagayan. Kaya nga ang bilin ng Panginoon na kapag tayo nananampalataya, ah, meron pa tayong gagawin sa ating buhay bilang mga merong kaligtasan na. So, pag-usapan natin susunod yung mga ano ba yung puwede nating idagdag sa ating pananampalataya para tayo ay manatiling ligtas. So, ibig sabihin, yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ito po yung merong mga kaligtasan, ito po yung mga nanampalataya, ito po yung pinanganak na muli, ito po yung ang pangalan nakatala sa aklat ng buhay, at higit sa lahat yung manatiling tapat hanggang wakas. So, linawin po natin 'to susunod na, video natin, yung pananatiling tapat. So, para makita natin, meron kasing tanong sa akin dati, ah, 'pag ba ako'y nananampalataya, sapat na, tapos tapos na ba yung gawain ko, wala ka ng gagawin kahit ano. So, meron po, mali po yung bagay na yun at ito po yung pag-usapan natin sa susunod. Okey po, sana muli sa maiksing kuwento na ito, sa maikling pag-aaral, natuto po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa muling pagkita-kita natin, pag-usapan natin yung itong pananatili na ito at saan ba tayo dapat manatili. Ano pa ba yung puwede nating idagdag sa ating pananampalataya. God bless po sa ating lahat.